dito sa side na to, makikita nyo, meron dito mga... andito na tayo sa perfume area. Walang mga prices pero murang option. Vitamin C, 58 HKD. Dito kayo pwedeng bumili ng murang mga magnet. Alam niyo ito yung usong bag na ganito. Dito kayo makakabili niya. Pwede ito pang pasalubong. Hello guys! I'm back again with another video. At ngayon po, sa vlog na to, ipapakita ko sa inyo yung Mongkok area kung saan maganda mag-shopping dito. At meron tayong pupuntahan dito na kung saan hindi pa natin siya napupuntahan before, na kung saan ito nung nasa likod ko, ang Longfong Mall. And actually dyan, mura daw dyan ang mga perfumes, mura daw dyan ang mga skincare, at mura din daw dyan ang mga cosmetics na kung saan papakita ko din naman sa inyo, okay? So ngayon, let's go. And after nun, papakita ko na din sa inyo itong ladies market, tapos yung mga bilihan ng sapatos dito para all-in-one na ang atake natin ngayon dito sa Mongkok. Kaya ngayon, let's go. Ayan, yung Longfong Mall. Okay, check na natin. And i-research nyo lang yan sa Google Maps. Makikita nyo naman yan. Okay, pumasok na tayo. Let's go. Sana mura nga, no? Ayan, tignan nyo. Mga biscuits, mga butter cookies. And as you can see, ito 70 HKD. Oh, tapos ito 95 HKD. Tapos, dito sa side na to, makikita nyo, meron dito mga binibenta na mga Chinese goodies. Actually, walang price. Ito. 33 HKD pala. Yung mga ganito. Ito naman, 14 HKD. So, ito naman, mga 14 HKD yung prices, diba? Tapos, dito sa side na to, check na natin. Meron dito binibentang 5 HKD lang, oh. Mga snacks ang mumura. Do mahal yan kapag kinonvert mo. And ayan, nakikita nyo mga shampoo. 62 HKD yung shampoo. Ito, usong-usong ko sa Japan. 98 HKD dito. Yan o, mga binibenta dito. And makikita nyo din dito, may mga shampoo din for men. Pero for sure, di naman kayo bibili ng ganyan. Pero itong Ferrero, 79 HKD siya. Ang dami mga pwedeng mabili. Ayan, as you can see. Kaya lang, hindi ko siya ma-videohan lahat kasi sa super dami. Akala ko nung una parang Watson's levels or Sasa levels. Pero higit pa sa ganun. Mag-mic tayo para maipakita ko sa inyo mabuti. Okay? Tapos, ayan o, mga pang kiddos. 35 HKD. Ba't parang ang mahal naman ng mga ganito? Mahal ha? Literally, medyo mahal siya. Ayan po. Ang mismong mga body wash. Wow, Mario Badescu, sikat yan. Ang presyo dito is 123 HKD. Tapos, ayan, Dove. 32 HKD yung mga body wash. Dito is, ayan. Puro mga ganun lang actually. Ito, Neutrogena Rain Bath na shower and bath gel, 109 HKD. Ayan, mga Mediheal. Ayan, di ba mahilig kayo sa ganyan? Alam ko. Ayan, mga Mediheal na mga face mask. 79 HKD siya, isang pack. So, bawat pack, merong ilang piraso na yan. Ilang piraso na ba yung nasa loob niyan? Ayan, tignan nyo. Actually, hindi ko mabasa. Walang nakalagay. Hindi ko mabasa ko ilang piraso, guys. Though parang feeling ko, 10 ito kaya, 10 pieces kaya ibig sabihin. Hindi ko siya mabasa. Aside from that, ayan, AHC. Ayan, mga skincare na to. Tignan yung mga prices. 65 HKD, mga ganon. Yun lang yung mga alam kong brands eh. Ito, 250 HKD. Sikat na sikat po itong shampoo na to. Tignan nyo, even dito, yung Kiehl's, tignan nyo, 158 HKD lang dito. Yung deep cleaning, foaming face wash. Tapos, yung toner nila, 98 HKD lang. Tapos, yung ultra facial cream nila, 270 HKD, diba? Ang mumura, ha? Anessa, 92 HKD yung skincare dito. Tapos ito, sikat na sikat to eh. Itong hair mask na to. So, 39 HKD yung price niya. Sa Japan, sikat na sikat po yan. Though ito, hindi ko na to alam. Chobaki, I don't know. Pero 52 HKD, isang piraso. And 88 HKD yung dalawa. Ayan diba? Dito naman sa side na to, makikita nyo is yung mga deodorant naman. Ayan po ang presyo. 26 HKD yung halaga. Tapos itong mga Nivea, 35 HKD. Mga pang spray yan eh. Diba? Tapos ito, sikat din yan sa Japan, guys. 28 HKD dito, yung cooling wipes. Ito, mga Physiogel. Magkano ba ang mga Physiogel dito? Wait, ala ko nakita ang prices. Dito muna tayo sa Cetaphil. Ayan, yung Cetaphil dito, 160 HKD. Ayan, makikita nyo naman. Iba-ibang prices, 86 HKD yung body wash. Tapos yung lotion is 142 HKD. Malalaking sizes naman yan, diba? Kaya lang, napakabilis yan magpabigat ng mga maleta nyo. And, andito na tayo sa perfume area. Ayan, Burberry. Tignan nyo yung prices. 388 HKD. Ito yung favorite nating perfume na kung saan binili natin sa Japan. Kaya lang walang price. Though may nakalagay doon 550 HKD. Hindi ko alam kung yun. Tapos sa baba may CK pero wala ding price. Ayan, may Dior. Yung Dior na to is 68 HKD. Yun yung binili natin doon sa City Gates. Kung naalala niyo yung before. Tapos ayan. Ang daming mga Ito yung mismo Wait, papakita ko.
Ayan. Ayan, zoom ko na. Blue de Chanel, 1180 HKD. 1180 HKD yung Blue de Chanel nila na EDP. Tapos, Sauvage is 718 HKD naman siya. Dito. Uy, may diptyque. May diptyque dito, nakakatuwa naman. Ayan yung diptyque, guys. Ang presyo ng diptyque dito, puro 850 HKD. If ever kung diptyque fan kayo, 850 HKD siya. Ito naman yung pabango, Chloe naman to. So, 420 HKD siya. Coach, walang price eh. So, ito, Bulgaria. Ayan. Bulgaria Omnia naman is 720 HKD siya. O, diba? Tapos yung nasa taas, wait, zoom ko para makita nyo. Ayan, yung mga nasa taas naman na Bulgari na panlalaki, 460 HKD. Yung color brown. Tapos, hindi ko mabasa, Bulgari Wood naman ay 435 HKD. Doon sa mga pabango po na yan, ito yung pabango natin. Itong color gray. So, ang presyo na yon is 560 HKD. Ayan, mga skincare naman na yun nandito sa area na to. Kaya lang, di ko alam kung anong mga use ng skincare na yan kasi hindi naman yan yung skincare natin. But, tulad ng sinasabi ko sa inyo, may papakita pa rin ako sa inyo para makita nyo yung mga estimated prices. Ayan, itong La Mer, ang presyo niya 598 HKD. Ang mahal naman. Isang set kaya yan or isa-isa lang. Pero at least meron kayong idea. Ayan, kung mahilig po kayo sa makeup, ito, NARS 178 HKD. NARS ulit na hindi ko alam kung ano yan. But yan yung itsura 150 HKD. Ayan, mga makeup. Walang mga prices pero murang option bumili dito. Diba? Ayan po ang mga pwede nyo mabili. Ayan. O diba? Ito alam natin to. Ayan, as you can see, asan ba dito yung niacinamide? Ayan, niacinamide. So, ang presyo po nito ay 112 HKD. Yung niacinamide. Ayan, as you can see, makikita nyo naman. Ito po yun. And ito yung alpha-arbutin. Asan siya? Ito yung itsura niya. Sikat din yan. Ito, 92 HKD. Tapos, ano ba yung mga kadalasan ko nakikita online? Ito, sikat din to. HA saka BHA. Ang presyo nito, 82 HKD. Tapos, yung salicylic acid, ito. Salicylic acid, 115 HKD. Ito, niacinamide powder. Ito po ay 78 HKD naman siya. Yan, para may idea kayo. Ano naman tong skin support? Niacinamide saka hyaluronic acid. Walang price. Wala siyang price. Diba? Pero original yan. Pwede kayong dito na lang bumili. Tapos, kung meron kayong stretch mark, ito po, 128 HKD. Nakalagay dito sa area na to. So, pwede kayong bumili niyan. Ito, ano naman to? Retinol? Ay, retinol. Nicotinamide. Tapos ito, retinol, 248 HKD naman siya. Tapos toner ng 198 HKD. Ayun, as you can see, 108 HKD itong tatlo na to. I mean, H yan ha. So, ang presyo niya ay 108 HKD for clear improvement, drink up, and original skin. And ito, alam nyo, ginagamit ko to before in check and balances. Maganda yan. Kaya alam mo, mas nahanap kasi ito mas maganda. Pero ito, walang price. Ayun po. Ito, makikita nyo, may Innisfree dito. Kung mahilig kayo sa Super Volcanic Pore Clay Mask, ang presyo nun is 128 HKD. Hyaluronic Skin, Green Tea, 72 HKD. Tone Up Cream, 98 HKD. And yun. Ay, ito na yung area ng mga gamot-gamot na to. Hindi na natin alam to, pero puro mga gamot na siya. So, parang atake pala dito, parang Don Quixote. May gamot-gamot na part sa dulo. Or parang Watson nga sa atin naman sa Pilipinas. Ayun, as you can see, meron din dito mga inhaler, mga pang rhinitis, ganyan, pang sinus rinse, diba? Mga lotion, oh. Diba? Ano ba yan? O, yung lotion dito, kung gusto nyo malaman, 40 HKD yung price. O, tapos ito naman, 33 HKD. O, ito, sikat din to. C, vitamin C, 58 HKD. Tapos ito, 65 HKD. Ayan, pwede din kayo bumili ito ng mga patches kung gusto nyo. O, mga nose patch, ganyan. Yun lang yung mga pwede nyo mabili din sa side na to. Aside from that, if ever, in case of emergency, pwede din kayo dito bumili ng mga napkins. Ayun, no? Mga, ano to? Mga cotton pads. Cotton puff. Diba? Okay, so yun yung laman ng Longfong Mall, o diba? At least mayroon na kayong idea. And actually first time ko dyan, pero alam nyo, lagi ko nadadaanan to eh. Lagi ko nadadaanan tong New Balance na to. But puntahan natin para makita nyo. Alam nyo yan, paborito ko yung New Balance. Pagpasensya nyo na baka sabihin nyo, kahilig-hilig ko sa New Balance. Kasi hindi naman ang talagang in demand ngayon sa ating mga Gen Z, diba? Ayan, may mga apparel dito, oh. Kung mahilig kayo sa apparel, ayan. Pero sa sapatos tayo mag-focus. Uy, ayun, natigan nyo. Oh. Ito po yung sapatos.
Ayan, as you can see, 849 HKD yung color blue na yan. Tapos ito, 849 HKD. Ay, ito ang mura, 589 HKD. Ito, 589 HKD din. Pinakikita ko, siguro yung mga naka-yellow yung sale, okay? Ay, ito yung gusto ng ate ko na hindi namin nabili sa Macau. 679 HKD yan. Ito maganda sana to, black siya. Pambabae, 849 HKD naman siya. Tapos, dito naman tayo. Pakita ko naman sa inyo tong model dito, okay? May ganito tayo, guys. Alam nyo, ang dami nagsasuggest sa atin na maganito tayo na number 1906R. Tapos, meron pala tayo niyan. Yan pala binili natin sa Taipei. Hindi ko alam na yun yung mismong model nun o mismong tawag dun sa mismong colorway. Pero nabili natin dun yan. Magkano ba dito yung mga halaga niyan? Teka, papakita ko sa inyo. Wait Ang presyo niya is ito is 769 HKD. Ito naman 879 HKD ito. Tapos itong binili natin, papakita ko sa inyo kung magkano. Ay, ang mahal pala nito, 1099 HKD. Taiwan natin binili ito eh. Though hindi ko sure kung na-vlog ko siya, pero doon ko siya nabili. Tapos, tignan natin doon sa iba. Tignan natin tong ibang mga design. Ito, mga unisex to. Ito, tignan nyo. 659 HKD naman siya. Check natin dito sa side na to. Ito. May sapatos tayong ganito. 530. Diba? 799 HKD dito. Hindi siya naka-sale. Kaya madaming kulay na available ha. Meron ganitong kulay 559 HKD. Ay, sorry. Nabalik na natin. Nahulog siya. Ito naman, as you can see, 1099 HKD. Simple lang siya, pero madaming pwedeng maipartner. Ito, 1099 HKD. Puro doon naglalaro. Like itong tatlo na to. Iba't ibang color lang. Merong medyo mapink-pink, red na may pink-pink, green, blue. Yun, 1099 HKD yan. Each. Ito din. Actually, ito din. Pero ito ay 879 HKD, diba? Uy, ang ganda nito kaya lang mahirap siyang partneran. 779 HKD naman. Okay, ngayon dito naman tayo ngayon sa Ladies Market. Ayan, as you can see, ito yung mabibili niyo dito. Actually, parang siyang divisoria sa atin. Para mga ganun yung tinda nila. And dito naman sa side naman dito, isang mabibili niyo dito is yung mga pasalubong. Dito kayo pwedeng bumili ng murang mga magnet, ganyan level. Hello! Tapos ito is meron ditong maleta. If ever kung gusto niyo ng maleta, pwede kayong bumili dyan. Nakakatuwa, guys. hindi ko na videohan, pero may nakakilala sa atin kanina, 'di ba? Ayan. Dito naman mga knock-off siya ng mga bag. Ayan, as you can see. Though hindi ko alam kung ano yung mga prices niya. Tapos dito, pwede din kayo dito bumili ng mga ganito. Wait lang. Na-mental block ako. Ang dami natin nakikita mga viewer dito. Ito, pwede kayong bumili dyan kung gusto nyo. Tapos, dito naman, mga laruan. Ayan, pwede kayong bumili ng mga laruan dito. Though walang mga prices ako nakikita eh. Pero pwede naman, 'di ba? Tapos ito mga t-shirt Ito ay 8 pieces. 8 pieces for 100 HKD. Mura siya. 8 pieces for 100 HKD. 4 pieces for 60 HKD. 'Di ba? Pwede kayo dito bumili. Tapos ayan, mga bag. 'Di ba? Mga wallet. Dito naman sa side na to, mga bag din. Actually, mga ganyan, nabili ko yan sa Meron ako nabiling ganyan. Pero sa Thailand naman, doon ko naman siya nabili. Tapos ito, mga magnet din. Nakita lang presyo. Pero at least may idea kayo na dito kayo makakabili niyan sa Ladies Market dito, 'di ba? Sa mismong Mongkok area. Naalala ko nung unang punta natin dito, parang ganitong bag yung binili natin. Though hindi naman ganyan, pero parang lang naman. Ito mga belt, mga crocs. 'Di ba? Ay, ito, may mga bag tag. Ang presyo naman ng bag tag na to is 1 for $20, tapos 6 for $100. Ito parang keychain na siya. Ito yung parang bag tag, luggage tag siya. So 1 for $10, 11 for $100. Ayan, ito naman mga bags. Ayan, as you can see. 'Di ba? Ganun din siya. Tapos ito, mga payong. 79 HKD yan. 'Di ba? Wow! Ang cool. Actually, hindi naman siya mura. Pero parang ang mura lang pakinggan, ang mura lang tignan. Pero $100 for 6 pieces na mga t-shirt dito. Ganun ang presyo. Ayan. Ay, mga underwear na yan. Ito, bags. Pero dito, mayroon pa dito mga Chinese items. Ayan. Kung mahilig kayo bumili ng mga ganyan, pwede kayong bumili dito. So, ayan. Dito mga bags ulit, mga laruan. Actually, parang nagre-repeat, kasi ganyan din yung tinda dun sa kanina. Dito, is ganun lang din, naulit lang talaga siya. Alam niyo ito yung usong bag na ganito. Dito kayo makakabili niya. Pwede itong pang pasalubong. Okay, ngayon, tara mag-street food tayo dyan. Diba? Ayan, mag-egg waffle tayo. Ito yung orderin natin. Tapos, I think, mango juice. Sige, tara, bumili tayo nito. Ito siya, ito yung itsura. Ganyan. Dito sa side na ito yung mga flavors.
Parang gusto ko ng may flavor sa loob. Ayan, so ito yung binili natin. Honey flavored egg waffle. Madami namang flavor dyan. Pero yung ang nagustuhan ko. Ito yung itsura niya, no? Diba? Ganyan. Bakit ganun yung camera natin, no? Tignan nyo, guys. Nag-flicker talaga siya. Inayos ko na yung setting nito, pero nag-flicker pa din, no? Nakikita nyo? Napagtanto ko, bibili na rin ako sa kanila ng ano. Ayoko na matcha milk tea with red bean, eh. Ayoko na may with red bean. I think ano na lang tayo. Black sugar. Black sugar pearl milk tea. Ayan. So, ginamit natin yung card natin. 28 HKD yung price ng mismong black sugar. So, 91 na lang yung laman ng card natin. Okay, guys. So, kinakain na natin yung ating binili na egg waffle. Yung egg waffle masarap, pero yung milk tea hindi siya gaano nagustuhan. Yung egg waffle ganito yung itsura niya, yun. Actually, binibili na din natin ito doon sa Ngongping 360 area. Kung nakikita niyo sa may Lantau Island doon. Yung freebie, sa Klook na alala niyo yun. Ito yun. Sarap. Worth it siya. Itong waffle. Pero itong milk tea, hindi ko ganong type. Hindi masarap. Matabang siya. Ito masarap. Gusto ko. If ever pagka nagawi kayo Mongkok, tapos nakakita kayo ng ganitong tinda, bumili kayo. Kung gusto niyo itong same flavor sa akin, honey yung pangalan. I mean, yung mismong flavor. Okay, good morning guys. Kinabukasan na to nung video na pinilm ko dito sa vlog na to. At ngayon, kakain tayo ngayon ng brunch natin dito sa Tai Hing, okay? Ayun yung itsura. Para hindi tayo fast food naman. So, tingnan natin kung meron silang good for one. Nagtingin ako online kung saan yung masarap. Tapos yung may magandang ratings. Tapos ito yung lumabas. Dito sa Mongkok, itong Tai Hing. So, if ever, sa Google, search na lang siya. Ayan, tignan nyo, may mga duck. Yan yung sikat dito sa Hong Kong if ever. So, kain na muna tayo. Saka tayo umarangkada sa next chapter ng Mongkok trip natin. So, ito duck to. Ito pork. Yan, pork yan. Diba? Sarap yan. Ayan, so i-scan natin itong QR code para maka-order. Let's go. Ayan. Kadalasan sa mga nakakainan natin sa Taiwan, sa Hong Kong, and sa Singapore, may mga ganito na. Parang Thailand din ata. Ganyan. Very high-tech. Okay, so ito yung orderin natin. Halo-halo siya. Lahat ng bestseller nila. 85 HK dito. Diba, mabait naman yung staff nila. So, tinuro-turo na lang natin sa menu yung kakainin natin. Okay, ayan. So, dumating na yung order natin. So, parang may sausage dito. Ito may duck, may pork, may salted egg. Tapos, I don't know kung ano to. And may kasama na siyang rice, tas veggies. Ayan. Tapos, ito yung tsura ng kanilang iced milk tea. Hong Kong style. Tapos, may binigay silang ganito. Diba? Tapos if ever, kapag kakakain kayo dito, andito yung mismong spoon and fork. Yan, dyan yung makikita. Yung sa table, ilalim ng table usually yan. Kumuha tayong bago. Yan. Okay, so kumain na tayo. Tikman natin. Una natin tikman itong pork. Yan, tignan natin yung crunchy. Ito itsura, oh. Yan. Ano ito? Ano ito? Sarap. Sarap. Worth it. Agad. Okay, next, itong sausage nila na parang hotdog. Mas masarap siya. Kumpara sa cafe de coral na na sausage. Let's taste this. This one. Ayan po. Lambot. Sarap. Yung sauce. Sarap. This one. Sarap. Lasang ano siya? Lasang barbecue. Tingnan natin itong veggies. Ito po. Ito, ibang meat naman to. Alam niyo, iba-iba yung lasa ng meat. May matamis, may bland, may crunchy, may medyo maalat, may peppery, ganun. Tapos, may salted egg. Kain na muna ako, di ako makakain ng diretso kapag vlog ako ng vlog. Hindi ko pala sa inyo na ipakita itong milk tea. Ipakita ko muna yung milk tea bago natin maubos lahat. Nakalagay siya sa mangkok, tapos may ice sa paligid. Wait. Para tumapon. Yan. Ganun talaga, Hong Kong style talaga. Medyo matapang-tapang. Mas nangingibabaw yung pinaka-tea kaysa sa pinaka-milk. Sarap. Kumain na tayo. Okay, so tapos na po tayo kumain doon sa Tai Hong. At so far, i-rate ko siya na 9 out of 10. Masarap naman siya. And parang yung 1 lang, kaya hindi ko siya na-perfect kasi parang medyo may kulang. Hindi ko alam, hindi ko masabi kung ano yung kulang na hinahanap ko. Hinahanap ng dila ko personally. Pero affordable naman siya kasi 85 HKD. So 88 in total kasama yung milk tea.
So, 3 HKD yung milk tea, di ba? Iced milk tea yun. So, parang combo. At least, ngayon nakakain na tayo ng talagang Hong Kong meal, okay? So, ngayon, let's proceed na sa mga next ganaps natin.